Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, January 17, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Signature forms para amyendahan ng saligang batas. Nagsimula ng isumite sa Commission on Elections. It's all in the Constitution. Habang 1987 Constitution framer, hindi sang-ayon na may dapat repasuhin sa saligang batas. Then Secretary Chodoro, may buwelta saan pang-iinsulto ng China kay Pangulong Marcos. Madalas natin silang napagbibigyan at sabi nga natin na nakita lang natin pagkakataon dyan, hindi sila tumupad. At Pulis Maynila, sa pagharang ng transport protest kagabi, may paliwanag. Mas malaking pagkilos bago ang January 31 deadline, ikinakasa naman ng piston at manibela. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagsimula nang makatanggap ang Commission on Elections ng mga signature forms para sa isinusulong na People's Initiative para buhin ang saligang batas. Ayon sa COMELEC, aabot sa 300 bayan at munisipalidad ang sumitin sa kanilang mga opisina, kabilang ang Quezon City, Manila, Mandaue, Quezon Province, Laguna at Iloilo. Sa ngayon, ang pwede lang gawin ng komisyon ay tanggapin ang mga ito, bilangin at bigyan ng certification. Saka pa lang ito sisilipin kung supisyente ba ang forma at substance. Kailangan kasi napasok ito sa minimum na 3% ng total voting population ng bawat distrito at 12% din ng total voters sa bansa. Saka lang ito beberipikahin kung botante nga ng distrito ang mga pirma at saka isiskel ang posibleng plebisito. Paglilinaw naman ng komisyon, posible pa ring mawalan ng visa ang mga isinumiting forms kung mapapatunayang nabili ang mga lagda. At pag nabili, basta may patunay, wala naman pong kadudada na hindi po yan pirma talaga na kusang loob na pinagkaloob ng mismong pumirma yan. Therefore, ang tawag po natin dyan, madumi yung pirma na yan, and pwede po ibaliwala yan ng ating local COMELEC. Samantala, naniniwala si Senator Amy Marcos na isa si House Speaker Martin Romualdez sa nasa likod ng pagtutulak na repasuhin ang economic provisions sa ating saligang batas. Anya, ang ginawang pag-aatas ng Pangulo na pangunahan na ito ng Senado ay tila isang kompromiso kay Romualdez. Maalala ang sinabi ng Senadora na hindi na siya magugulat sa uugnay kay Romualdez sa People's Initiative. With the Resolution 6 at the Senate is merely a compromise, as I see it, that had to be hammered between the Speaker, who was insistent on his Project PI, versus the senators who would none of it. And so there appears to be an agreement to study once again, as exactly as the President said, through a subcommittee under the Committee of Constitutional Reform. Nabigla naman si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ng atasan ng Senado na pangunahan ang pagrerepaso sa economic provisions ng 1987 Constitution. Anya, tila sila na hostage sa sitwasyon. Lunes ay ng resolusyon si Senate President Juan Miguel Zubiri para sa pagrepaso sa economic provisions sa saligang batas. Nakakagulat lang, parang na-fast track siya. Na-fast track yung kilos sa Senado. Dapat hindi gano'n na para kaming, through our leadership, ang kilos namin para kaming na-hostage na isang sitwasyon. Kaya tuloy, sige na, kung yan ang gusto ninyo, sayawin na rin namin. Nakapanayam ng Balitang A to Z ang isa sa mga may akda ng 1987 Philippine Constitution. Aminado siyang may ilang pagkakamaling nangyari sa pagpapatupad ng saligang batas magmula nang ito ay itatag matapos ang EDSA People Power Revolution. Sa kabila nito, hindi raw sagot sa kaunlaran ang pag-aamyenda nito. May Balitang A to Z si Ian Ganoy. It's all in the Constitution. Niniwala ang isa sa 47 bumuo ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod na nakasaad na sa saligang batas ang lahat ng kailangan ng pamahalaan upang makamit ng bansa ang kaunlaran. Kaya naman, tutol siya sa panibagong mga pagtatangka para amyendahan ng konstitusyon na isinusulong ngayon sa Senado at Kamara. Hindi ko alam kung ano
ang papalitan doon. Kasi nasa constitution na on what to do in order to have growth and address poverty, inequality. Ayon kay Monsod, nagsisilbing proteksyon na rin sa mga Pilipino ang mga nakasaad sa konstitusyon, tulad na lang ng pagbabawal sa mga dayuhan na makabili ng lupa sa bansa. Kung sakali raw kasing maamyendahan ito, direktang apektado ang tirahan ng mga nasa laylayan. The price of the land will go up to the detriment of the poor. Mga hihirap, hindi nila maabot na yung tumataas na presyo ng lupa. It's already happening now. Ang grupong perma na isa sa nagsusulong ng charter change, pinulaan ang EDSA People Power Revolution at ang pangako nitong pagbabago. Pero sagot ni Monsod, hindi ang saligang batas ang dapat baguhin, kundi ang implementasyon nito. Why should we say that the Constitution is the hindrance? Fully implemented, and we will achieve the promise of EDSA, which is to restore democracy, a real democracy, and second, social change. Every administration since EDSA has failed in that promise. Aminado kasi siyang may pagkakamali ang Pilipinas sa pagpapatupad ng konstitusyon. In general, I think we made two mistakes. One is we overestimated the spirit of EDSA. And number two, we underestimated the greed of politicians for power and for business for more wealth. Ayon kay Monsod, hindi ang pagbabago sa saligang batas ang magdadala ng tunay na pagbabago sa bansa, kundi ang pagbabago sa pagpili ng stiyan ng mga politiko. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Humihirit ang Philippine Baking Industry Group ng dagdag presyo sa kanilang mga produktong tinapay. Ayon sa grupo, nasa 2 pesos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang hihingi nilang dagdag presyo sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Dagdag ng grupo, nagmahal na ang presyo ng mga raw materials tulad na lang ng harina. Samantala, tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na pag-aaralan nila ang kahilingan ng naturang grupo. I think on the part of the producer of these two products, there was a valid reason for them to ask for an adjustment, considering that medyo mahabang panahon pong hindi natusapan yung adjustment ng dalawang produktong ito. Yes. Kaya siguro they asked the DTI to make a consideration of the costing and make another prepare and make adjustment if it is a necessity. Naglalaro na sa 13 pesos na kilo ang presyo ng ilang Highland vegetables o doble magmula nang bumagsak ang presyo nito dahil sa oversupply kamakailan. Ang vegetable bowl of Pangasinan naman na Villasis nagpapatupad na ng crop rotation para maiwasan ang pagbaha ng supply ng gulay mula sa probinsya o yung mga lowland vegetables na ngayon abot na sa triple ang taas presyo. May balitang A to Z si Ace Cruz. Ramdam na ni Nanay Nancy na vendor ng Highland Vegetables sa bagsakan ng gulay sa Ordoneta sa Pangasinan ang unti-unting pagbalik sa normal ng delivery ng mga gulay mula Baguio. Magdadalawang linggo matapos bumaha ng supply ng repolyo, Baguio Pechay at ilang pang gulay. Medyo nagdoble ngayon. Ngayon week na to, okay na. Medyo gumalaw ng Baguio vegetables na. So maraming buyer. Kahit sabihin natin na maraming dumarating, nauubo man siya. Dahil sa marami ng consumer, maraming nangangailangan. Ang repolyo at Baguio Pechay, tumaas na sa 13 pesos kada kilo ang bentahan mula 5 pesos nung bumaha ng supply. Bagamat malayo pa rin sa standard o yung normal na presyo nito na 30 hanggang 50 pesos kada kilo, kahit papaano'y mas magandang klase na raw ang bumabang supply ngayon. Bagay na sinamantala ng ilang retailer mula sa iba't ibang probinsya. Yung inaano namin, titingnan namin yung matibay ba? Yung pwede siya tumagal na hanggang 2 araw, 3 araw. Ngayon babalik normal lang Highland Vegetables, umaaray naman ang ilang consumer sa presyo ng lowland vegetables na naging triple ang presyo o kung baba man, mabigat pa rin sa bulsa. Bis na kuha ka ng 5 bundle, 2 lang, ganun. Kasi nahirapan kang mag-dispose. Huhugot ka kung konti, kulang yung pambi. Yung dating binibili mo na 10,000, siyempre, dadagdagan mo. Paliwanag ng Municipal Agriculturist ng Villasis, Pangasinan na tinuguri ang vegetable bowl ng probinsya, bunsod ito ng pag-atake ng peste sa ilang pananim at pagtaas ng farm inputs.
pag ganitong time na medyo mas madalas yung patubig, mas madalas yung pagpuksa ng pest and diseases. So, most likely, mas maigukuhan natin yung adjustment ng production. Pero puspusan daw ang binibigay na tulong sa vegetable farmers para hindi malugi. Sa issue naman ng posibleng oversupply lalo't kung hindi maiwasang mapaagang ani dahil sa ilang problema ay maipinatutupad itong science-based intervention. Advice namin actually ating mga vegetable farmers na wag magkasabay-sabay na magtanim to avoid yung oversupply of production. So in-encourage natin ang crop rotation. Like after ng vegetable, pwede silang magsingit ng corn. Bagay na sinugundahan ng agri-group na Philippine Rural Reconstruction Movement dahil kung tutuusin, hindi lang naman ngayon nararanasan ang pagbaha ng supply. Kaya tama lang daw ang pinailang crop rotation at dapat nakaangkla ang pagtatanim sa recurring patterns na predictable na naman. Kung kailan talaga may possible mataas ang demand, baka mag-shortage, kailangan parang kailangan bawasan ang production. It should be production and market calendar, hindi calendar ng semestral, quarterly, and annual. Sa kabilang banda, para sa grupo, kung may pakialam daw ang Department of Agriculture sa mga apektadong magsasaka dahil sa oversupply ng gulay, kung talagang crisis, kung gusto mo magpakitang gilas kahit paano to gain the confidence in the new leadership, you request supplementary budget. sa tansya ng PRRM, inaasang sa mga susunod na linggo ay tuluyang magbabalik na sa normal ang presyo at supply ng highland vegetables lalo't malaking bulto na ang naibenta. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pinayuhan ni Senator Pimentel si Pangulong Marcos na maging maingat sa pagkukomento sa mga sensitibong usapin sa China. Habang bumuelta naman ang Defense Secretary sa mga komento ng China ukol kay Marcos. May Balitang A to Z si Billy Torres. Bumuelta si Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa China. Kasunod ng ani panginsulto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagbati kay Taiwan President-elect Lai Ching-te. Ikinainis ito ng Beijing dahil paglabag daw ito sa One China Policy. Agad na ipinatawag ang kinatawan ng Pinas upang hinga ng paliwanag at pinayuhan pa si PBBM na magbasa patungkol sa issue nito sa Taiwan. Bagamat nakakadismaya, hindi na rin anya siya nagulat sa mababang asal ng China. Pinag-iingat naman ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel ang Pangulo pagdating sa sensitibong paksa ng China-Taiwan. We should be sensitive about the point of view or belief of that China which we are recognizing. The danger is upsetting the other party which you have bilateral relations. Paliwanag pa ni Pimentel, patuloy ang pagtalima ng bansa sa naturang polisiya na nakapaloob sa joint communique na nilagdaan ng Pilipinas sa China noong 1975. Basta the Philippines adheres to the One China policy. Hindi yan imposition sa atin. As a sovereign nation, in-adapt din yan. Para naman kay UP Department of Political Science Chairperson Prof. Aris Arugay, tila mas umiinit sa mata ng China ang Administrasyong Marcos Jr. Aniya, iba kasi ang reaksyon nito sa pagbati ni PBBM sa Taiwan leader kaysa sa iba pang mga bansa. I think at the end, the China at the moment just doesn't have a lot of tolerance with the Marcos Jr. administration. There is nothing that the Marcos Jr. administration will do that will please China at the moment. Naniniwala rin si Arugay na kung iba ang naging resulta ng presidential election sa Taiwan, baka nag-iba rin dating ng bati ni PBBM. Beijing didn't like the results because the Taiwanese people sided with the incumbent, the Democratic Progressive Party. Una nang lilinaw ng Department of Foreign Affairs na walang ibang ibig sabihin at pasasalamat lang ng Pangulong komento dahil sa pagtanggap ng Taiwan sa overseas Filipino workers. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Pinag-aaralan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahilingan ni Health Secretary Ted Herbosa na suspendihin ang dagdag kontribusyon sa PhilHealth ngayong taon. Ayon kay Herbosa, may sapat pa na pera ang ahensya para ipagpatuloy ang pagbibigay ng serbisyo sa PhilHealth. Magugunitang iniakyat na sa 5% ang premium rate ng kontribusyon simula ngayong 2024 sa ilalim ito ng Universal Healthcare Law. Kung ako tatanungin, suspended pa rin siya. Nung sinuspend siya, wala namang nawala sa mga benepisyo.
nabigay pa rin, nag-increase pa nga eh. Nagtataasan kasi lahat ng bilihin eh. It's the right time to actually already fill in. And I know PhilHealth is healthy with a very good reserve and very good investments. Nakatakda ang kitain ni United Nations Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, Irene Can, sina House Speaker Martin Romualdez, Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at dating Senator Leila de Lima sa susunod na linggo, kasabayan ng pagbisita sa Ayon kay Presidential Task Force on Media Security Undersecretary Paul Gutierrez, hindi dapat ito ituring na kontrobersyal. Dinasa kulungan pa lang si de Lima nang unang hilingin ng UN Special Rapporteur ang pakikipagpulong to. Matatandaang isa si de Lima sa naghayag ng kritisismo sa gera kontra droga dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nakulong sa loob ng halos 7 taon. Maasa naman ng ilang human rights group na maitutulak ng pagbisita ni Can ang pagtugon ng administrasyon laban sa mga paglabag sa karapatang pantao. Sunod, matapos ang magdamag na transport protest kagabi, panibagong pagkilos, ikinakasa. At mga batang atletang Pinoy sasabak sa Winter Olympics. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mag-aalas 2 na ng madaling araw kanina nang mag-disperse ang transport protest ng Manibela at Piston sa Welcome Rotonda. May sagot na rin ng Pulis Maynila kung bakit hindi pinatawid sa Mendiola ang naturang kilos. Kasunod nito, nagkakasa naman ng bagong mas malakas na protesta ang mga grupo bago ang January 31 deadline. May balitang A to Z si Kim Salinas. Kailangan po makita ng buong Pilipinas yung nagawa natin dito na makasaysayan. Napaisa po Quezon Avenue at Espanya. At libo-libo po yung dumalo. Inabot ng madaling araw ang programa ng Manila, Piston at Bayan para sa kanilang transport protest sa Welcome Tonda kagabi. Yan ay sa kabila ng 1 oras na palugit na ibinigay ng kapulisan bilang kompromiso sa pagharang sa protesta na makabot ng Mindiola kung saan ang orihinal na pagtitipon. Ang ginawa po nilang pagharang ay paglabag. Karapatan ng mamamayan na malayang magpahayag. Freedom of assembly. Depensa naman ng Manila Police District, wala silang permito rally sa Manila City. Madalas natin silang napagbibigyan at sabi nga natin, ang nakita lang nating pagkakataon dyan, hindi sila tumupad doon sa naging usapan nung nakaraan na sila magtatagal doon sa lugar kasi nga alam naman natin yung Mindiola ay hindi nga ito kama sa Freedom Park. Sa pagtataya ng Piston, umabot ng halos 7,000 ang lumahok sa pagkilos kagabi, taliwas sa 1,000 katao na crowd estimate ng kapulisan. Itong kahabaan ng Espanya ay talagang bito, yung west at saka eastbound. Kung saan nga dito lamang sila nagprograma at naiintindihan natin sila. Pero sana tignan din naman nila yung karapatan ng mga iba na habang nakahalukip-kip ay tinatapakan nila. Marami tayong kabayan ang naabala at sabi nga natin na gustong makauwi ng maaga sa kanilang mga tahanan na hindi nagawa. Kung pinayagan nila kami hanggang Mindiola ay pinakamatagal ng alas 4, alas 5 mag-organize dispersal kami. Subalit hindi pinadaan kaya nag-costo ng isang malaking traffic. Sa harap ng issue, muling iginiit ng Transportation Department na hindi na i-extend ang January 31 deadline ng prangkisa ng mga hindi nakapag-consolidate. Gayunpaman, patuloy raw silang bukas sa pakikipagdialogo. Yung protesta ay karapatan ng bawat mamamayan na kailangang ipahiwatig nila yung kanilang damdamin, ang kanilang nasa sa loob, no? Pero po kami dito sa DOTR, sa LTFRB and yung mga attached agencies namin ay sinasabi pa rin namin na bukas yung aming opisina na makipag-usap sa kanila. Muli namang magkakasa ng mas malaking pagkilos ang mga grupo bago ang nalalapit na deadline. Merong Malacanang Freedom Park, bakit hindi doon hayaan ng mga mamamayan na magprotesta? Kung hayagan, alisin ang barrier sa Mendiola, walang traffic.
na maapektuhan. Tinitiyak natin itong mga darating na susunod na linggo by mga 29 o 28 at may magaganap na isang malaking pagkilos yan bago matapos yung deadline. Target nilang mas lumapit sa Mindiola at sa Malacanang Palace sa pag-asang mas mailapit sa Pangulo ang kanilang hinaing. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Palalawakin naman ng Land Transportation Office ang impounding area sa Metro Manila at kalapit na probinsya para sa mga tradisyonal na jeepney na bigong makapag-consolidate sa PUV Modernization Program. Ayon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza, inaasahan ng darami ang mahuhuling mga jeep simula February 1. Pero pakiusap ng opisyal sa mga PUV driver at operator na mag-consolidate na para hindi maituring na koloro. Dilalakihan na po namin yung mga impounding areas po natin. Para sa ganon, kung tagang pagdidiin na nila, tatakbo pa rin sila, they're violating the law already. So, sana hindi mapuno, no? Sana mag-comply na lang po ang mga tao. Sana mag-register na po ng sasakyan. Yung mga nagrereklamo sa modernization, na sumama na rin nila. Subukan lang nila, di ba? Wala nang mawawala kung sukan nila. % ng mga pamilyang Pinoy ang nagsabing sila ay naghihirap base sa Social Weather Station survey nitong huling quarter ng 2023. Halos kapareho ito sa 48% na naitala noong ikatlong quarter ng naturang taon. Samantala, pinangunahan naman ng Pangulong Marcos ang pagpapasinaya sa Pasig Bigyang Bumuli o PBBM Pasig River Development Showcase Area sa Binondo, Maynila. Target ng naturang proyekto o sa bahagi ng Jones Bridge na magsilbing public park at walkway para sa mga pedestrian. Nagpadala ng 3 batang atleta ang Pilipinas para sa gaganaping Winter Youth Olympics sa South Korea na magsisimula na bukas January 18. Kasama sa listahan ng Team Philippines, sina speed skater Peter Grosclose, cross-country skier Avery Balbanida at freestyle skier Leithaz Amihan Rabe. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Pambol Tolentino, malaking panalo na ang pagpapadala ng 3 atleta para sa bansa, lalo na at hindi naman normal at hindi sikat ang Winter Games sa mainit na Pilipinas. Matatanda ang unang pinakilala sa Pilipinas ang Winter Olympics sa pagpasok ni 2-time Winter Olympian Michael Martinez noong 2012. Makasama ng Pilipinas ang Thailand at Singapore bilang tanging mga Southeast Asian na countries na lalaban sa nabing torneo. Sa aming pagbabalik, kilalanin ng Pinay na gumagawa ng pangalan sa Korea pop music scene. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ang 14 anyos na Pinay na si Elizia Parvisano sa K-pop girl group Prism. Yan ay matapos mapili bilang isa sa 8 miyembro ng Korean survival show na Universe Ticket nitong January 10. Pumasok si Elizia matapos ang P-level na itinuturing na pinakamataas na ranking sa naturang South Korean reality show competition. Si Elizia, kasama ang 7 pa ang bubuo sa grupo sa ilalim ng entertainment company na FNF. Wow! Good news naman tayo, pinakawalan sa dalampasigan malapit sa isang resort sa Boracay ang mahigit 100 critically endangered species na olive ridley sea turtle o pawikan. Pinangunahan ng Community Environment and Natural Resources Office ang pagpapalaya sa mga pawikan sa pakikipag-ugnayan sa naturang resort. Nagsimula ang marine turtle nesting activity ng mga ito noong Nobyembre ng nakaraang taon. Cute! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote tonight ay mula sa author na si Liza Bodel. Sabi niya, hindi mo maipipilit ang pagbabago sa tao. Pinakamainam itong ituro kung gagawin mo ito kasama sila. At yan ang mga balita at impormasyon. Mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!